ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin. Please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi po Order! Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. We will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha. Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako. At nabigla lang po refrain from doing those personal ones. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. I will not question the two gentlemen. I'll just go straight to the point and ask questions to Mr. Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor.
nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information, nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please Sir, address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan evade niyo. my question, Mr. Morales. Continue.
Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. At yung... You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting your... Wag kayo I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita, Senator Jinggoy. Saka ka I sumagot. am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang pong nangyari ng 2012. Matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibility mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalang dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw?
Your Honor, hindi po ako sinungaling. Ano ka? Nagsasabi Liar. lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jinggoy, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not pinapakalat. authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang.